si Gon ay nangangarap na maging pinakadakilang hunter sa mundo. Ang kanyang motibasyon ay nagmumula sa isang personal na hangarin na hanapin ang kanyang ama, isang maalamat na hunter na iniwan siya noong siya ay sanggol pa lamang. Kaunti lamang ang alam ni Gon tungkol sa kanyang ina, ngunit ang reputasyon ng kanyang ama at ang misteryosong desisyon nitong iwan siya ay siyang nagpapalakas ng kanyang determinasyon. Nais ni Gon na tuklasin kung bakit pinili ng kanyang ama ang landas na ito at iniwan siyang palakihin ng iba. Upang maabot ang kanyang layunin, nagsimula si Gon sa isang pambihirang paglalakbay, simula sa mahigpit na hunter exam, ang unang hakbang patungo sa pagiging isang hunter. Nagsimula ang kanyang pakikipagsapalaran sakay ng isang barkong papunta sa lokasyon ng pagsusulit. Habang nasa biyahe, napansin ni Gon ang kakaiba, ang mga ibon sa langit ay lumilipad ng wala sa ayos, at may kakaibang amoy sa hangin. Sa pagtitiwala sa kanyang kutob, umakyat siya sa kubyerta ng barko at binalaan ang kapitan tungkol sa paparating na bagyo. Ilang sandali pa, isang mabagsik na bagyo ang tumama, sinusubok ang tatag ng mga tripulante. Dahil sa babala ni Gon, naiwasan ng barko ang trahedya, ngunit iniwan itong nanginginig ang mga pasahero. Nang hamupa ang bagyo, sinuri ng kapitan ang mga pasahero at nadiskubre ang isang nakakagulat na bagay, hindi kinaya ng karamihan ang tindi ng bagyo. 3 lamang ang natirang nakatayo, si Gon at 2 pang iba. Ibinunyag ng kapitan ang isang nakakagulat na katotohanan, nagsimula na pala ang hunter exam, at isa siya sa mga tagapangasiwa nito. Ang lahat ng ibang pasahero ay nabigo na, kaya't 3 lamang ang natitirang matagumpay na kandidato, sina Gon, Kurapika, at Leorio. Nagtipon ang 3 at nagsimulang kilalanin ang isa't isa. Si Kurapika, na hinahabol ang hustisya, ay nais maging isang hunter upang matuntan ang pangkat ng kriminal na nagpuksa sa kanyang buong angkan. Ang layunin naman ni Leorio ay pulos pinansyal, ang pagiging isang hunter ay nagbibigay ng oportunidad upang makamit ang malaking kayamanan. Ibinahagi naman ni Gon ang kanyang personal na misyon na hanapin ang kanyang ama at maintindihan kung bakit ito naging isang hunter. Matapos magkasundo, dumating ang 3 sa pantalan ng bansang pagdarausan ng susunod na yugto ng hunter exam. Pagkababa nila sa barko, tinawag ni Kapitan si Gon at sinabing may mahalaga siyang sasabihin at kailangang sundin niya agad ang kanyang tagubilin. Itinuro ng kapitan ang isang malayong bahagi malapit sa daungan kung saan may isang punong nakatayo at sinabi kay Gon na pumunta roon, dahil doon gaganapin ang pagsusulit. Gayunpaman, nag-alinlangan si Gon kung iyon nga ba ang tunay na lokasyon ng pagsusulit o kung may taong magbibigay ng karagdagang tagubilin. Pumunta sina Gon at ang iba pa sa lokasyong itinuro ng kapitan at natagpuan ang isang bahay sa gitna ng kagubatan. Pagpasok nila, ikinagulat nila ang kanilang nakita, isang mahiwagang halimaw ang sumalakay sa bahay at inatake ang mga nakatira roon, isang lalaki at isang dalaga. Nakahandusay ang lalaki sa sahig, nababalot ng dugo, habang hawak ng halimaw ang dalaga. Pagkapasok nila, agad na tumakas ang halimaw, bitbit ang dalaga. Dali-daling sinundan ni Kurapika at Gon ang halimaw, habang naiwan si Leorio upang gamutin ang sugatang lalaki. Habang nasa habulan, binalaan ni Kurapika si Gon na ang ganitong uri ng halimaw ay madaling makapagpalit ng anyo at maging isang tao. Bukod dito, hindi tulad ng karamihan sa ibang halimaw, ito ay may mataas na antas ng talino, kaya nitong unawain at magsalita ng wika ng tao. Naabutan ni Gon ang halimaw at pinalo ito, dahilan upang mahulog ang dalaga mula sa pagkakakapit nito. Mabilis na sinalo ni Kurapika ang dalaga, ngunit bago pa makagalaw si Gon, biglang naglaho ang halimaw sa harapan niya. Ilang sandali pa, lumitaw ang isa pang halimaw at lumapit kay Gon, na agad namang nagsabi na hindi ito ang parehong halimaw na kanyang hinahabol. Nagulat ang halimaw sa sinabi ni Gon at biglang natawa. Pagkatapos ay tinawag ang isa pang halimaw upang sumama sa kanila. Laking gulat ni Gon at Kurapika nang biglang lumabas ang lalaki at ang dalaga mula sa bahay, kasama ang mga halimaw. Dito ibinunyag na bahagi lamang ng pagsusulit ang mga halimaw, na may tungkuling gabayan sila patungo sa tunay na lokasyon ng pagsusulit. Matapos ang isang paunang pagsusuri, napagtanto ni Gon at ng iba pa na matagumpay nilang nalampasan ang nakatagong pagsubok. Sumunod sila sa mga halimaw at dinala sa isang hindi inaasahang lugar ng pagsusulit, isang luma at mukhang sira-sirang kainan. Nag-alinlangan si Leorio at nagsabi, ito ba ang lugar kung saan nagtitipon ang daan-daang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo upang maging hunter? Pagpasok nila, bumulong ang tagapangasiwa ng pagsusulit ng isang lihim na code sa may-ari ng kainan, na nagbigay sa kanila ng access sa isang nakatagong silid sa loob. Ipinaalam ng gabay na natapos na ang kanyang tungkulin at nagpaalam sa kanila. Pagkaalis niya, nagsimulang manginig at gumalaw ang silid, isiniwalat ang sarili bilang isang elevator na bumababa patungo sa tunay na lugar ng pagsusulit.
Pagbukas ng mga pinto, laking gulat nila nang makita ang napakaraming kalahok na nagtipon para sa eksaminasyon. Bawat kalahok ay tumatanggap ng numero pagpasok nila. Habang naghihintay, may kakaibang nangyari, biglang nagsimulang maglaho ang mga kamay ng isang kalahok matapos bumangga sa isa pang kalahok na nagngangalang Hisoka. Kumalat ang bulong-bulungan sa grupo, ibinunyag na si Hisoka ay sumali na dati sa eksaminasyon ngunit na disqualify matapos tangkang patayin ang isa sa mga tagasuri, na ikinagulat ng lahat. Di nagtagal, dumating ang tagasuri para sa unang yugto ng pagsusulit. Ipinaliwanag niya na simple lang ang unang bahagi, ang kailangan lang nilang gawin ay sundan siya upang makarating sa susunod na yugto. Duda ang mga kalahok sa pagiging simple ng pagsubok, ngunit tiniyak ng tagasuri na kasing diretsyo lang ito ng tunog nito. Nagsimulang maglakad ang tagasuri, at sinundan siya ng mga kalahok. Gayunpaman, hindi nagtagal, bumilis ang kanyang lakad, na pumilit sa kanila na tumakbo. Walang nakakaalam kung gaano pa kalayo ang kanilang tatakbuhin o kung ano ang naghihintay sa unahan, ngunit naging malinaw na ito ay isang pagsubok ng tibay. Habang tumatakbo, naging magkaibigan sina Gon at isang batang kidad niya na si Killua. Tinanong ni Gon si Killua kung bakit siya sumali sa pagsusulit, at sinagot ni Killua na narinig niya ang tungkol sa hirap nito kaya sumali siya para sa kasiyahan. Gayunpaman, inamin niyang nakakabagot ito at hindi kasing hamon ang inaasahan niya. Dahil dito, ginawa nilang isang karera kung sino ang mauunang makarating sa destinasyon. Ang likas na anyo ng pagsusulit ay nagbago mula sa pagtakbo patungo sa pag-akyat sa hagdan. Samantala, ibinahagi ni Kurapika ang kanyang malungkot na nakaraan kay Leorio, ipinaliwanag kung bakit naging target ang kanyang angkan. Ang Curti clan ay may mga pulang mata na nagliliwanag kapag nakararanas ng matinding emosyon. Itinuturing itong isa sa 7 pinakamagandang kulay sa mundo, kaya't naging target ito ng isang grupong kriminal na tinatawag na Spider Gang, na nagmasaker sa kanyang angkan, ninakaw ang kanilang mga mata, at ibinenta ang mga ito sa black market sa napakataas na halaga. Ibinunyag ni Kurapika na siya ang tanging nakaligtas sa kanyang angkan at isinumpa niyang magiging isang hunter upang maghiganti sa Spider Gang. Nagbukas din si Leorio, ipinahayag na hindi lang pera ang layunin niya tulad ng iniisip ng iba. Ang pera ay isa lamang sa maraming layunin niya. Ikinwento niya ang isang masakit na alaala kung paano siya nawalan ng kaibigan na namatay sa harapan niya dahil hindi niya kayang bayaran ang kinakailangang gamutan. Dahil dito, nagpasya siyang mag-aral ng medisina upang matulungan ang iba at maiwasan ang ganitong trahedya sa hinaharap. Malapit nang matapos ang karera, at halos sabay na nakarating sina Gon at Killua. Gayunpaman, naging mahirap ito para sa maraming kalahok, kabilang sina Kurapika at Leorio, ngunit sa kabila nito, matagumpay nilang naabot ang finish line. Pagkatapos nito, dumating sila sa isang mahamog na lugar na tinatawag na Swindler Swamp, na kilala sa paninirahan ng tuso at mapanlinlang na mga nilalang na gumagamit ng iba't ibang paraan upang iligaw ang mga tao. Ipinaliwanag ng tagasuri na ang layunin ng yugtong ito ay makatakas sa latian sa loob ng itinakdang oras. Biglang lumitaw ang isang lalaki at iginiit na ang taga-sir na sa harapan nila ay isang nilalang na nagkukubli lamang bilang tao. Nagkagulo ang lahat habang sabay na inatake ng tagasuri at ni Hisoka ang umano'y impostor, na agad na napatay. Nayanig ang mga kalahok, ngunit tiniyak ni Hisoka sa kanila na ang mga tagasuri ay bihasang hunters na kayang harapin ang ganitong mga panganib. Napag-alaman na ang lalaking lumitaw ay isa nga sa mga nilalang ng latian, na nagpatunay sa panganib ng lugar na ito. Pagkatapos, sinabi ng tagasuri na nasaksihan na nila ang tunay na panganib ng latian at sinumang nais makaligtas ay dapat sumunod sa kanya. Nagpatuloy sila sa mas malalim na bahagi ng latian, ngunit may isang grupo ng mga kalahok na nagbalak na alisin sina Hisoka at Killua. Napansin ito ni Gon at dinalaan si Killua, kaya't lumayo sila sa grupo. Samantala, unti-unting bumagsak ang ibang kalahok sa mga patibong ng latian. Naipit din sina Gon at Killua sa isang patibong ngunit nagawa nilang makatakas. Nag-aalala si Gon para sa kanyang mga kaibigan, ngunit tiniyak ni Killua sa kanya na malamang ay ipinagpapatuloy nila ang sariling landas. Samantala, nakatagpo sina Kurapika at Leorio ng isang dambuhalang halimaw na umatake sa kanila, ngunit nagawa nila itong patayin kaagad. Matapos mapansin ni Leorio ang isang grupo ng mga kalahok na pinalilibutan si Hisoka, sa isang pag-atake gamit ang kanyang mga baraha, madali silang natalo ni Hisoka, na nag-iwan kina Kurapika at Leorio na namangha sa kanyang lakas. Napansin sila ni Hisoka at tinanong kung gusto nilang sumali sa kanyang grupo. Sa takot, mabilis na tumakas sina Kurapika at Leorio, ngunit kalaunan ay bumalik si Leorio, idineklara na hindi siya isang duwag at hindi siya natatakot kay Hisoka. Inatake ni Leorio si Hisoka, ngunit kalmadong iniwasan ni Hisoka ang kanyang mga suntok. Nang gumanti si Hisoka,
sumingit si Gon, hinarang ang atake at sinagip si Leorio. Muling umatake si Leorio ngunit nadaig siya ni Hisoka, na pinatumba siya sa lupa. Sumali si Gon sa laban ngunit nahuli siya ni Hisoka, na tinaas siya sa leeg. Gayunpaman, biglang binitiwan ni Hisoka si Gon, sinasabing wala siyang intensyong patayin siya o si Leorio. Biglang nakatanggap ng tawag si Hisoka mula sa isang kaibigan, na nagsasabing tapos na ang kanilang negosyo. Pinulot niya ang walang malay na si Leorio at umalis. Bumalik si Kurapika kay Gon, at magkasama nilang sinundan ang landas ni Hisoka gamit ang amoy ni Leorio, hanggang sa muli silang makasama ng ibang mga kalahok. Pagkatapos, inanunsyo ng taga-suri ang pagtatapos ng unang bahagi ng pagsusulit at ipinakilala ang ikalawang bahagi, na may kaugnayan sa isang paligsahan sa pagluluto. Gayunpaman, walang sino man ang nagtagumpay dahil sa hindi patas na paghatol. Ang pinuno ng komite ng mga taga-suri ay namagitan, binawi ang mga resulta, at pinayagan ang lahat ng kalahok na pumasa. Pagkatapos, sumakay sila sa isang airship na magdadala sa kanila sa ikatlong bahagi ng pagsusulit. Habang nasa biyahe, nagtiwala si Killua kay Gon at isiniwalat na siya ay mula sa isang pamilya ng mga mamamatay tao. Sa kabila ng kanyang talento, wala siyang kagustuhang maging isang mamamatay tao. Ipinaliwanag niya na sinabi niya sa kanyang pamilya na nais niyang piliin ang sarili niyang landas, ngunit tumanggi sila, na humantong sa isang labanan kung saan sinaksak niya ang kanyang ina at kapatid bago tumakas. Biglang lumitaw ang pinuno ng mga taga-suri sa harap nila, inanunsyong nais niyang maglibang. Kinuha niya ang isang bola at hinamon sila na subukang kunin ito mula sa kanya. Ginamit ni Killua ang espesyal na mga teknik ng kanyang pamilya, lumilikha ng maraming ilusyon upang lituhin ang taga-suri, ngunit madaling hinarap ng taga-suri ang kanyang mga taktika. Sinubukan din ni Gon ang kanyang makakaya ngunit nabigo siyang agawin ang bola. Kinabukasan, dumating ang airship sa susunod na lokasyon ng pagsusulit, isang napakataas na istruktura. Ang layunin ng bahaging ito ay bumaba mula sa tuktok ng tore hanggang sa ilalim habang nananatiling buhay, na may takdang oras na 72 oras. Sa pagsisimula ng pagsusulit, isang kalahok ang nagtangkang bumaba sa tore ngunit biglang inatake ng isang pangkat ng mga halimaw, na nauwi sa kanyang pagkamatay. Sinimulan ng mga kalahok ang paghahanap ng mga nakatagong pinto sa loob ng tore. Nagtipon sina Gon, Killua, Kurapika, at Leorio upang pag-usapan ang kanilang estratehiya para sa pagsusulit. Sa kalaunan, natuklasan ni Gon at Killua ang 5 nakatagong pinto. Nang buksan ni Leorio ang isa, napagtanto nila na bawat pinto ay maaari lamang gamitin ng isang beses. Napagkasunduan nilang pumili ng magkakahiwalay na pinto, na may pangakong magkikita muli sa dulo ng bahagi. Matapos magpaalam, bumaba sila sa kani-kanilang napiling pinto, ngunit natuklasan nilang lahat ng pinto ay patungo sa iisang silid. Sa loob ng silid, nakita nila ang 5 wristwatch na may mga simbolo para sa tama at mali, kasama ang isang countdown timer. Isang boses mula sa isang speaker ang nagpabatid sa kanila na kailangan ng 5 tao sa loob ng silid upang magsimula ang pagsusulit. Naghintay sila ng 2 oras hanggang sa isang pang-5 tao ang bumagsak sa silid. Sa kanilang gulat, si Tanpo ito, isang kalahok na nakilala ni Gon sa lugar ng pagsusulit. Si Tanpo ay kilala sa kanyang 35 na bigong pagtatangka sa Hunter exam, hindi dahil nais niyang pumasa, kundi dahil natutuwa siyang sirain at panghinain ang loob ng mga bagong kalahok. Isinuot ni Tanpo ang ika-5 relo, at nagsimula ang ika-3 bahagi. Ang grupo ay kailangang sumagot ng sunod-sunod na tanong na true or false gamit ang kanilang mga relo, kung saan ang sagot ay batay sa mayoryang boto. Habang patuloy nilang ginalugad ang lugar, nakarating sila sa isa pang silid kung saan nila natagpuan ang 5 kriminal na nakagapos sa mga tanikala. Ipinabatid ng tinig ng taga-suri na kailangang harapin ng bawat isa sa 5 kalahok ang isang kriminal sa isang labanang isa laban sa isa. Kung hindi bababa sa 3 sa kanila ang mananalo, makakapasa sila sa yugtong ito. Gayunpaman, sinusubukan ng mga kriminal na magpatagal ng oras, dahil sa bawat oras na lilipas, mababawasan ng 1 taon ang kanilang sentensya. Nangangahulugan ito na kailangang talunin sila ng mga kalahok sa lalong madaling panahon. Nagsimula ang unang laban ng kusang loob na lumaban si Tanpa, na labis na ikinagulat ng kanyang koponan. Habang papalapit siya sa arena, biglang sumugod ang kanyang kalaban, ngunit agad siyang sumuko bago pa man siya matamaan. Bumalik siya sa grupo na may mapanuksong ngiti, sinadyang ay patalo ang laban. Galit na galit si Leorio sa kanyang duwag na kilos. Sa ikalawang laban, si Gon naman ang lumaban. Ang kanyang kalaban, isang payat na lalaki, ay nagmungkahi ng hindi pangkaraniwang hamon. Pareho silang may hawak na kandila, at ang unang kandilang mamatay ang magtatakda ng talo.
Upang gawing mas mahirap, inalok ng kalaban si Gon na pumili sa isang maikli at isang mahabang kandila. Sandaling nag-alinlangan si Gon ngunit sa huli ay pinili ang mas mahabang kandila. Gayunpaman, naging malinaw na dinaya ng kalaban ang hamon, nilagyan niya ng sangkap ang kandila ni Gon upang mas mabilis itong masunog. Kahit na pinili ni Gon ang maikling kandila, ipinalit din ito sa isa pang dinayang kandila. Habang papalapit na sa dulo ang kandila ni Gon, nagkaroon siya ng ideya. Inilagay niya ang kanyang kandila sa sahig, mabilis na sumugod sa kanyang kalaban, at hinaypan ang kandila nito. Dahil sa matalinong galaw na ito, nagwagi si Gon sa laban. Ang ikatlong laban ay kay Kurapika. Ang kanyang kalaban, isang matipunong lalaki, ay nangasar sa kanya at sinabing gagawin niyang isang labanang hanggang kamatayan ang sagupaan. Nanatiling kalmado si Kurapika. Upang higit siyang takutin, ipinakita ng kanyang kalaban ang isang tato ng gagamba sa kanyang likod. Ang sagisag ng Phantom Troop, ang grupong pumatay sa buong angka ni Kurapika. Sa matinding galit, namula ang mga mata ni Kurapika. Sa pambihirang bilis at lakas, madaling tinalo ni Kurapika ang kanyang kalaban at nagdeklara, ang tunay na tato ng Phantom Troop ay may kasamang numero ng miyembro. Huwag mo nang banggitin ang pangalan nila sa harap ko, kung hindi, papatayin kita. Nanalo si Kurapika sa laban ngunit tumangging tapusin ang kanyang kalaban. Dahil ang laban ay hanggang sa kamatayan o pagsuko, sinabi niya sa kanyang mga kasama, kapag nagising siya, saka natin malalaman ang mangyayari. Lumipas ang mga oras at hindi pa rin gumigising ang kanyang kalaban, kaya nagkaroon ng pagdududa. Lumapit si Leorio upang tiyakin kung buhay pa ito, at nagmungkahi ang isa pang kriminal ng isang pastahan. Pumayag si Leorio na ipusta ang 10 oras ng kanilang oras upang malaman ang sagot. Sinuri niya ang pulso ng kalaban at nakumpirmang buhay pa ito, kaya nanalo siya sa pastahan. Nagpatuloy ang pastahan, at sa huli, natalo si Leorio ng kabuoang 50 oras, na malaki ang nabawas sa kanilang natitirang oras. Ang huling laban ay kay Killua. Ang kanyang kalaban ay isang kilalang serial killer na nakapatay na ng 146 na tao gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nagmakaawa si Leorio kay Killua na umatras, ngunit kalmadong lumapit si Killua sa arena at tinanggap ang hamon. Ang laban ay hanggang kamatayan, at agad itong natapos. Gamit ang kanyang pambihirang bilis, binunot ni Killua ang puso ng kanyang kalaban gamit lamang ang kanyang kamay, agad itong napatay. Bumalik siya sa grupo na walang bakas ng emosyon, naiwan ang lahat na gulat sa kanyang kahindek-hindek na husay. Dahil sa 3 panalo, matagumpay na lumusot ang grupo sa yugtong ito ng pagsusulit. Dinala ang grupo sa isang silid kung saan kailangan nilang gugulin ang 50 oras na nawala sa kanilang pastahan, nag-uusap, naglalaro, at nagpapalipas ng oras. Lumipas ang mga oras, at 10 oras na lamang ang natitira bago ang huling yugto. Sa natitirang 1 oras, humarap sila sa isang mahirap na desisyon. Mayroon silang 2 landas na maaaring piliin, ang mahabang landas, kung saan makakatawid ang lahat ng 5 miyembro ng magkasama ngunit mangangailangan ng 40 oras upang malampasan, na lubhang lampas sa kanilang natitirang oras. Ang maikling landas, natatagal lamang ng 3 minuto ngunit 3 tao lamang ang maaaring makatawid, na nangangahulugang may 2 miyembrong kailangang maiwan. Naging tensyonado ang sitwasyon, lalo't lahat sila ay may dalang sandata. Lumitaw ang tanong, handa ba silang patayin ang isa't isa para lamang makatawid? Hindi na nakakagulat na si Tonpo ang unang sumunggab ng sandata at tinangkang atakihin si Leorio. Napilitan si Leorio na ipagtanggol ang sarili habang sinubukang pakalmayan ni Kurapika ang sitwasyon. Samantala, napansin ni Gon na sa tuwing tatama ang kanilang mga sandata sa dingding, nagkakaroon ito ng mga lamat. Dito siya nakaisip ng plano. Habang patuloy ang alitan ng grupo, naubos ang kanilang oras, at mukhang nabigo sila sa pagsusulit. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, ang 5, sina Gon, Killua, Kurapika, Leorio, at maging si Tonpa, ay matagumpay na nakatawid sa susunod na yugto. Paano nangyari ito? Iminungkahi ni Gon na gamitin ang kanilang mga sandata upang wasakin ang pader at makatawid sa maikling landas nang hindi kailangang isakripisyo ang sinuman. Sa pamamagitan ng kanilang sama-samang lakas, nagawa nilang wasakin ang dingding at matagumpay na natapos ang pagsusulit na may sapat pang oras na natitira. Matapos ang ikatlong yugto, lumabas ang grupo mula sa tore. Binabati sila ng isang tagasuri na nagpapalam sa kanila na 2 na lang ang natitirang yugto sa Hunter exam. Ang susunod na yugto ay magaganap sa loob ng 7 araw sa isang isla, kung saan ang bawat kalahok ay bibigyan ng partikular na target sa pamamagitan ng isang random na bunutan. Bubunot ang bawat kalahok ng isang card mula sa isang kahon upang matukoy ang kanilang itinalagang target. Simple lang ang mga patakaran,
nakawin ang identification disc ng target. Makakakuha ka ng 3 puntos para sa sarili mong disc, 3 puntos para sa disc ng target mo, at 1 puntos para sa anumang ibang disc. Kailangan ng kabuuang 6 na puntos upang makapasa. Ang target ni Gon ay isiniwalat bilang 44 si Hisoka. Sumakay ang mga kalahok sa isang barko papunta sa isla, kung saan si Gon ang huling bumaba. Pagkalapag, sinimulan ni Gon ang pagsubaybay kay Hisoka ngunit napagtanto niyang kailangan muna niyang magsanay sa paghuli ng mga gumagalaw na bagay. Ginugol niya ang buong araw sa pagtatangkang hulihin ang mga ibon habang lumilipad ngunit paulit-ulit siyang nabigo. Kinabukasan, habang inoobserbahan ang mga ibon, napansin ni Gon na inaatake nila ang kanilang biktima kapag ito ay naaabala sa ibang bagay. Ginamit niya ang estratehiyang ito at matagumpay na nakahuli ng isang ibon. Kasabay nito, napansin niyang may isang taong nanunood sa kanya. Nasugatan ang kanyang kamay, at naakit ang mga paro-paro sa amoy ng kanyang dugo. Naalala ni Gon na nasugatan si Hisoka sa nakaraang yugto at napagtanto niyang magagamit niya ang mga paro-paro upang sundan si Hisoka. Gamit ang matalinong paraang ito, sinundan ni Gon ang bakas hanggang sa matagpuan si Hisoka na nagmumuni-muni sa ilalim ng isang puno. Bago pa siya makakilos, naramdaman ni Hisoka ang kanyang presensya at kalmadong sinabi, "Lumabas ka." Nagulat si Gon, hindi sigurado kung paano siya nadiskubre ni Hisoka. Tumayo si Hisoka at nagbabala kay Gon na kung hindi siya lalabas, si Hisoka ang lalapit sa kanya. Biglang, isang kalahok na nagtatago malapit doon ang umatake. Hindi gumalaw si Hisoka at napansin niyang malubha na ang sugat ng lalaki. Bago pa makasakit siyon kay Gon, isang kakampi ni Hisoka ang sumingit at pinatay ang lalaking iyon gamit ang isang nakakamatay na karayom. Ipinaliwanag ng kakampi ni Hisoka na ang lalaking iyon ang kanyang target at ngayong natapos na niya ang kanyang misyon, magtatago na siya hanggang matapos ang pagsubok. Inabot niya kay Hisoka ang isang extrang disc, sinasabing hindi niya ito kailangan, at saka umalis. Tahimik na nagpatuloy si Gon sa pagmamasid kay Hisoka. Samantala, sa ibang bahagi ng isla, nakipagsanib puwersa si Tanpa sa isa pang kalahok upang nakawin ang disc ni Leorio. Gayunpaman, muling nagtagpo sina Leorio at Kurapika, at magkasamang nahuli si Tanpa at ang kanyang kasabwat. Napag-alaman na si Tanpa pala ang itinalagang target ni Kurapika. Kinuha ni Kurapika ang kanyang puntos at pumasa sa yugto. Si Leorio, na wala pa ring disc ng kanyang target, ay nalaman na ang target niya ay isang babaeng nagngangalang Ponzo, isang dalubhasa sa kemikal na sandata. Magkasama silang naglakbay ni Kurapika upang hanapin siya. Bumalik tayo kay Hisoka, na sa wakas ay nagpa siya ng kumilos, dahil ang gabi ang perpektong pagkakataon para manghuli ng kanyang biktima. Umakyat siya sa isang burol at nagsimulang maghanap ng kanyang target, habang patuloy siyang sinusundan ni Gon. Natunto ni Hisoka ang kanyang target, sina Kurapika at Leorio. Bigla siyang umatake sa kanila, at napagtanto ni Gon na ang kanyang mga kaibigan ang target ni Hisoka. Tumakbo siya ng buong lakas upang habulin si Hisoka. Hinarap ni Hisoka sina Kurapika at Leorio, na sinabi sa kanya na ayaw nilang makipaglaban at inalok siyang kunin ang isang ekstrang numero na mayroon sila, kapalit ng kanilang kalayaan. Tumawa si Hisoka at pumayag. Inilagay ni Kurapika ang numero sa isang puno at umalis sila. Kailangan na lang ni Hisoka ng 1 puntos upang makapasa. Pinanood ni Gon ang lahat ng ito, nararamdaman ang matinding dilim sa paligid. Nagsitakbuhan ang mga hayop sa takot habang pinakakawalan ni Hisoka ang kanyang nakakikilabot na aura, determinado siyang patayin ang sinumang hamarang sa kanyang daan. Natakot si Gon at nais tumakbo ngunit hindi siya makagalaw. Nanatili silang nakatayo sa parehong lugar hanggang sa umaga. Sa wakas, nagsimulang gumalaw muli si Hisoka, at muling sinundan siya ni Gon. Sinubukan ni Gon na hulaan kung sino ang susunod na target ni Hisoka at natukoy ang isang lugar kung saan sila maaaring magkita. Nagtago siya sa mga puno at naghintay. Natunto ni Hisoka ang lalaki at mabilis na sumugod sa kanya. Sa tamang pagkakataon, ginamit ni Gon ang isang sinulid upang maagaw ang numero ng lalaki, matagumpay na nanakaw ito. Nagulat si Hisoka na nalinlang siya ng isang bata. Kinuha ni Gon ang numero ni Hisoka at tumakbo ng mabilis ngunit biglang bumagsak. Napagtanto niyang inatake siya ng isang lalaki gamit ang isang may lasong palaso. Kinuha ng lalaki ang 2 numero at umalis. Hindi makagalaw, pinanood ni Gon ang lahat ng walang magawa. Ilang sandali pa, nagulat siya nang makita ang lalaking iyon na patay sa tabi niya. Si Hisoka ang pumatay sa kanya. Nagpasalamat si Hisoka kay Gon, sinasabing ang lalaking iyon ang kanyang target at hindi na niya kailangan ang 2 numero. Inalok niya ito kay Gon, sabay sabing, "Ngayon may utang ka sa akin." Ngunit tumanggi si Gon, sinasabing ayaw niyang may utang na loob kan inuman.
Sinabi ni Hisoka, bumalik ka kapag kaya mo akong tamaan tulad ng ginawa mo kanina, at umalis. Nawalan ng malay si Gon ngunit kalaunan ay nabawi ang kanyang lakas at muling nakasama sina Kurapika at Leorio. Pareho nang nakapasa sina Kurapika at Gon, ngunit kulang pa si Leorio ng puntos. Nagpasya silang tulungan siya upang hanapin ang kanyang target. Dumating sila sa isang kuweba, at nagdesisyon si Leorio na pumasok mag-isa. Sinabihan silang maghintay ng 30 minuto bago siya sundan kung hindi siya bumalik. Makalipas ang 30 minuto, narinig nila ang sigaw ni Leorio, huwag kayong pumasok. Sa kabila ng babala, pumasok si Gon at Kurapika at natagpuan si Leorio na nakahandusay, puno ng kagat ng ahas. Agad nilang pinigilan ang pagdurugo, ngunit napansin nilang punong-puno ng makamandag na ahas ang kuweba. Lumabas ang target ni Leorio, isang babae, at ipinaliwanag na patay na ang lalaking nagsagawa ng patibong. Sinabi niyang mahirap makatakas sa kuweba kapag pumasok na rito. Pinaghinalaan ni Kurapika na may antidote ang patay na lalaki, ngunit napapaligiran ng mga ahas ang kanyang bangkay. Sa kabila ng panganib, nilapitan ni Gon ang katawan at nakuha ang antidote. Agad itong ginamit ni Kurapika upang sagipin si Leorio. Upang makatakas, ginamit nila ang sleeping gas ng babae. Matagumpay na nailabas ni Gon ang lahat bago siya mawalan ng malay. Nang makuha ang numero ng babae, ibinigay ito ni Gon kay Leorio bilang kapalit ng kanyang pagliligtas, kumpleto na ang puntos niya. Sa pagtatapos ng yugto, bumalik sila sa exam site para sa huling bahagi ng pagsusulit. Ang huling yugto ay naglalaman ng isa sa isang laban, ngunit may kakaibang patakaran. Sa halip na umusad sa mga round, ang nanalo sa bawat laban ay magiging isang hunter. Magpapatuloy ang proseso hanggang isa na lang ang matira, ang nag-iisang talunan, nababagsak sa pagsusulit at aalis na walang napala. Ang mga patakaran ng laban ay ang mga sumusunod, pinapayagan ang lahat ng paraan, ngunit ang tanging paraan para manalo ay ang pilitin ng kalaban na sumuko. Kung papatayin ng isang kalahok ang kanyang kalaban, siya ay madidiskwalipika, at ang natitirang mga kalahok ay papasa. Ibig sabihin, hindi isang opsyon ang pagpatay, kailangang mapasuko ang kalaban. Ang unang laban ay sa pagitan ni Gon at ng isang ninja na nagngangalang Hanzo. Nagsimula ang laban, at sinubukang iwasan ni Gon si Hanzo, ngunit mabilis siyang nahabol ni Hanzo at tinamaan, dahilan upang mawalan siya ng balanse at mahirapang ipagpatuloy ang laban. Sinabihan ni Hanzo si Gon na sumuko, ngunit tumanggi si Gon, determinado siyang hindi sumuko matapos makarating sa puntong ito. Nagpatuloy si Hanzo sa pagpapahirap kay Gon sa loob ng 3 oras, ngunit matigas pa rin ang ulo ni Gon at hindi sumusuko. Hindi na makagalaw si Gon nang harapin niya ang isa pang banta, hinawakan ni Hanzo ang kanyang braso at binalaan siya, kung hindi ka susuko, babuliin ko ang braso mo. Gayunpaman, nanatiling matatag si Gon. Sa nakakagulat na pangyayari, talagang binali ni Hanzo ang braso ni Gon, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit habang pinapanood siya ng kanyang mga kaibigan na hindi matanggap ang nangyayari. Sa kabila ng sakit, tumayo ulit si Gon. Naiinis na si Hanzo kaya dinukot niya ang kanyang sandata at nagbanta, kung hindi ka pa rin susuko, puputulan ko ang iyong binti. Matatag na sumagot si Gon, hindi ako susuko anuman ang mangyari. Magiging hunter ako at hahanapin ko ang aking ama dahil kung susuko ako, hindi ko siya kailanman matatagpuan. Nabigla si Hanzo sa determinasyon ni Gon at nagdesisyong siya na mismo ang sumuko, iniisip, hindi kailanman susuko ang batang ito. Nawalan ng malay si Gon at nang magising siya, natagpuan niya ang sarili sa isang silid kasama ang tagasuri, na nagsabi sa kanya na pumasa siya sa hunter exam at ibinigay ang kanyang hunter license. Tinanong ni Gon kung sino ang bumagsak sa pagsusulit, at sinabi ng tagasuri na si Killua ang bumagsak dahil pinatay niya ang isa pang kalahok. Nagulat si Gon, hindi makapaniwalang magagawa iyon ni Killua. Ipinaliwanag ng tagasuri ang lahat. Matapos mawala ng malay si Gon, nagsimula ang pangalawang laban sa pagitan ni Hokka at Kurapika. Sa simula, normal ang laban, ngunit may ibinulong si Hokka kay Kurapika, at agad na sumuko si Kurapika. Nagpatuloy ang mga laban hanggang dumating ang turno ni Killua. Nang lumabas ang kanyang kalaban, nagsimula itong magtanggal ng mga karayom sa kanyang katawan, inilalantad ang kanyang tunay na anyo. Sa pagkagulat ni Killua, ang kanyang kalaban ay ang nakatatandang kapatid niyang si Illumi. Ipinrevoke ni Illumi si Killua, sinasabing, hindi ka nararapat maging hunter. Wala kang ambisyon o pagnanais. Ipinanganak kang maging isang mamamatay tao at wala nang iba. Galit na sumagot si Killua, mali ka. May layunin ako, gusto kong maging kaibigan ni Gon. Tinuwanan lang siya ni Illumi at sinabing, imposible yan. Hindi ka kailanman magiging kaibigan ni Newman. Isa ka lang mamamatay tao. Tumagos kay Killua ang mga salitang iyon na parang bala.
Dagdag pa ni Ilumi, kung talagang kaibigan mo si Gon, pupuntahan ko siya at papatayin. Walang puwang ang pagkakaibigan sa laban. Ang mga kaibigan ay hadlang lamang. Alam ko kung nasaan si Gon, at papatayin ko siya. Sa gulat at takot, napasigaw si Killua, hindi. Nagpatuloy si Ilumi sa kanyang pang-iinis, hindi ko siya papatayin ngayon. Hihintayin kung matapos ang pagsusulit. Kung gusto mong iligtas si Gon, kailangan mo akong talunin, pero hindi mo ako matatalo kailanman. Napuno ng kawalang pag-asa si Killua at sumuko. Matapos nito, sinabi ni Ilumi, huwag kang mag-alala, nagbibiro lang ako. Wala akong papatayin. Pero ang totoo, hindi ka karapat-dapat na maging kaibigan ng kahit sino. Labis na nasaktan, naglakad palayo si Killua na tila nawala ng direksyon. Sa isa pang laban sa pagitan ni Leorio at ng isa pang kalahok, biglang nakialam si Killua at pinatay ang kalaban ni Leorio, dahilan upang madiskwalipika siya at matiyak ang pagpasa ng natitirang mga kalahok. Determinado na hindi iwanan ang kanyang kaibigan, si Gon, kasama sina Kurapika at Leorio, ay nagpasya na hanapin si Killua. Lumapit si Gon kay Ilumi at tinanong kung nasaan si Killua. Sumagot si Ilumi na bumalik na si Killua sa kanilang tahanan, ipinaliwanag na ang kanilang pamilya ay nakatira sa tuktok ng isang malayong bundok. Binalaan niya si Gon na halos imposibleng makarating doon. Binaliwala ni Gon ang kanyang babala at umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Samantala, narinig ni Hisoka ang pag-uusap at tinanong si Ilumi kung bakit niya isiniwalat ang lokasyon ng kanyang pamilya. Sumagot si Ilumi, alam naman ng lahat kung saan nakatira ang pamilya Zoldyck, pero halos imposibleng makapasok. Kung magtagumpay silang makapasok, isa itong milagro. Napansin ni Hisoka ang nabaling braso ni Ilumi at tinanong kung ano ang nangyari. Ibinunyag ni Ilumi na si Gon ang may gawa nito. Pagkatapos ng pagsusulit, habang may lektura tungkol sa mga pangunahing kaalaman sa lisensya ng Hunter, hinarap ni Gon si Ilumi ng may matinding galit. Hinawakan niya ang braso ni Ilumi at mariing sinabi, ano ang ginawa mo sa kapatid mo? Hindi ka karapat-dapat maging kapatid niya. Kailangan mong humingi ng tawad. Kung pinilit mo siyang patayin ang kalahok na iyon, hinding-hindi kita mapapatawad. Sinubukan ni Ilumi na sunggaban si Gon, ngunit umatras si Gon, at natapos ang lektura na naghiwa-hiwalay ang lahat. Aliw na aliw si Hisoka at napansin na may kakaiba kay Gon. Gayunpaman, binalaan niya si Ilumi, huwag mo siyang gagalawin. Akin siya. Bumalik tayo kay Gon at sa kanyang mga kaibigan, na nakikipag-usap sa isa sa mga kalahok. Sinabi ng kalahok sa kanila na ang aparatong ibinigay ng mga taga-suri ay makakatulong sa kanila na makahanap ng anumang impormasyon na kailangan nila ngayon na sila ay mga hunter na. Ngunit sa halip na hanapin ang direksyon patungo sa bundok kung saan nakatira ang pamilya ni Killua, sinabi ni Gon, hanapin ang isang taong nagngangalang Ging Freeze, ang aking ama. Ipinaalam sa kanila ng kanilang kaibigan na ang impormasyon tungkol sa pangalang iyon ay naka-encrypt at classified. Sa sandaling iyon, isang taga-suri ang nakarinig sa kanila at tinawag si Gon, pwede ba kitang makausap? Umalis ang mga kaibigan ni Gon, at naupo siya kasama ang taga-suri, na nagsabi, sa totoo lang, ang pangunahing trabaho ko bilang isang hunter ay ang pagpapanumbalik ng mga relikya at kayamanan, ngunit isang araw, nakatagpo ako ng isang hunter na ang dedikasyon sa kanyang trabaho ay higit pa sa kahit anong nakita ko. Kahit isa akong hunter, namangha ako sa kanya at nais kong maging katulad niya balang araw. Ang taong iyon ay siya rin mismo ang hinahanap mo. Napuno ng tuwa at pagmamalaki si Gon para sa kanyang ama, napagtanto kung gaano siya nirerespeto. Nagpatuloy ang taga-suri, sinabing matagal na niyang hinanap si Ging ngunit hindi niya ito matagpuan. Dagdag pa niya na kung sakaling makilala niya si Ging, nais niyang pasalamatan ito. Si Gon ay muling sumama kina Kurapika at Leorio at sinimulan nilang hanapin ang lokasyon ng bundok. Natagpuan nila ang mga koordinado, bumili ng tiket, at agad na naglakbay patungo roon. Pagdating sa bansa, sumakay sila ng bus papunta sa bundok. Sa wakas, narating nila ito, ngunit sa harap ng pasukan ay nakatayo ang malalaking tarangkahan. Ang buong bundok ay pagmamay-ari ng pamilya ni Killua, at walang sinumang pumapasok ang nabubuhay. Habang nag-uusap sila, dalawang lalaki ang lumapit sa tagapagbantay ng tarangkahan at pinilit siyang ibigay ang susi. Sa pag-aatubili, binuksan ng tagapagbantay ang maliit na pinto at pinapasok ang dalawa. Ilang sandali lang, narinig ang malalakas na hiyaw mula sa loob. Agad na pinatay ang dalawang lalaki ng isang bantay na aso na nagngangalang Mike. Ipinaliwanag ng grupo sa tagapagbantay na kaibigan sila ni Killua at nais nila siyang makita. Nagulat ang tagapagbantay at sinabing 2 dekada na siyang nagtatrabaho roon, ngunit ngayon lang may dumating na bisita para sa pamilya Zoldyck. Dagdag pa niya, tulad ng nakita nila,
ang sinumang lalapit sa tarangkahan ay pinapatay ng bantay na aso ng pamilya Zoldyck. Gayunpaman, may isang paraan para makapasok, sa pamamagitan ng testing gate, isang napakalaking pinto na laging bukas, ngunit walang sinumang kayang buksan ito. Sinubukan nilang itulak ang pinto ngunit napakabigat nito. Ipinaliwanag ng tagapagbantay na kung hindi nila ito mabubuksan, hindi sila maaaring pumasok. Kaya tinawag itong testing gate. Kahit ang mga nilalang sa loob ay hindi umaatake sa mga pumapasok dito. Subalit halos imposible itong mabuksan, ang unang bahagi ng gate ay may bigat na 2 tonelada, 2,000 kilo, at may 6 pang bahagi na doble ang bigat sa bawat isa. Mas maraming bahagi ang nabubuksan, mas malakas ang isang tao. Ipinilit ni Gon na hindi sila naroon para sa pagsubok kundi para makita si Killua. Sinabi ng tagapagbantay na imposible ito lamang ang paraan upang makapasok. Dagdag pa niya, nang bumalik si Killua, na kaya nitong buksan ang 3 bahagi mag-isa. Hindi ito matanggap ni Gon at hiniling ang susi ng maliit na pinto. Nang tumanggi ang tagapagbantay, sinubukan niyang akyatin ang gate ngunit nabigo. Nag-alok ang tagapagbantay na tawagan ang isang lingkod sa loob ng mansyon upang ipaalam kay Killua ang kanilang pagdating. Tumawag siya, ngunit tinanggihan ang kanilang hiling. Sinubukan ni Gon na tumawag mismo, ngunit sinabi ng mga lingkod na wala namang kaibigan si Killua. Sa determinasyon, muling sinubukang akyatin ni Gon ang gate ngunit nabigo ulit. Dahil sa kanyang pagpupursage, nagkaroon ng ideya ang tagapagbantay. Nag-alok siyang samahan si Gon sa loob upang makilala sila ni Mike at hindi sila atakihin. Lumapit sila sa gate at tinawag ng tagapagbantay si Mike. Napamangha sina Gon, Kurapika, at Leorio sa laki ng aso. Pagkatapos, dinala sila ng tagapagbantay sa guard room at iminungkahing magpahinga muna roon bago makaharap si Killua. Doon, nakilala nila ang isa pang tagapagbantay, na muling ipinaliwanag na walang ibang paraan para makapasok kundi ang dumaan sa testing gate. Sumang-ayon ang mas matandang tagapagbantay at iminungkahing magsanay silang 3 upang sabay-sabay nilang mabuksan ang gate. Nagsimula ang kanilang matinding pagsasanay, nagsuot sila ng mabibigat na armor habang gumagawa ng pang-araw-araw na gawain. Subalit, ang tunay na hamon ay ang bigat ng kagamitan, 50 kilo ang armor. Ang isang simpleng tasa ng tsaa ay may bigat na 20 kilo, at ang mismong tsaa ay may dagdag pang 40 kilo, kaya umabot sa 60 kilo ang kabuuang bigat. Samantala, si Killua ay nakakulong sa isang silid at pinahihirapan ng kanyang ina at kapatid, na pilit siyang pinapagsisi sa kanyang mga ginawa. Hindi nagpakita ng reaksyon si Killua. Tinukso siya ng kanyang kapatid, sinasabing si Gon ay nasa bundok ngunit hindi niya malalaman kung paano mabuksan ang testing gate. Sama-sama ka sa mga taong hindi man lang makalapit dito, panunuya niya. Ngunit tumawa lang si Killua at sinagot, mabubuksan ni Gon ang gate at darating siya rito. Lumipas ang ilang araw, at malaki ang naging pag-unlad ni Gon at ng kanyang mga kaibigan sa kanilang pagsasanay. Lumakas sila at nasanay sa bigat ng mga kagamitan. Sa wakas, sinubukan nilang muli ang pagbukas ng gate, ngunit hindi pa rin nila ito naigalaw. Dahil sa matinding determinasyon, tinanggal ni Gon ang benda sa kanyang braso at sumali sa huling pagsubok. Magkakasama, nagawa nilang buksan ang gate. Nagpatuloy sila sa susunod na hamon, ang pagpasok sa mismong mansyon upang makita si Killua. Sa hangganan ng ari-arian, nakaharap nila ang isang tagapaglingkod na nagngangalang Canary. Binalaan sila nito, bumalik na kayo. Mula sa linyang ito ay pribadong pag-aari ng mansyon, at kailangan ninyo ng pahintulot upang pumasok. Gumuhit siya ng linya sa lupa at nagdagdag, sinumang lalampas dito ay mapipilitang umatras dahil sa akin. Humakbang si Gon, tumangging umatras. Muling-muli siyang hinampas ni Canary, ngunit sa bawat pagkakataon, bumabangon si Gon at sinasabing hindi siya aalis hanggat hindi niya nakikita si Killua. Sa huli, nina si Canary at tinanong kung bakit siya ganoon kay terminado. Sumagot si Gon, gusto ko lang makita ang kaibigan ko. Naantig si Canary sa kanyang sagot. Sa wakas, naniwala siya sa pagkakaibigan ni Gon at Killua. Labis siyang nabigla at ipinaalam kay Gon ang kanyang pagmamalasakit kay Killua, at hinimok siyang iligtas ito. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pahayag, biglang lumitaw ang ina ni Killua at sinaktan siya mula sa likuran. Samantala, si Killua ay nananatili sa pagkakakulong, nakagapos at patuloy na pinahihirapan ng kanyang kapatid na si Illumi. Sinabi ni Illumi na nakapasok na si Gon sa ari-arian, ngunit sa isang utos lang sa kanilang ina, maaaring ipapatay niya si Gon. Ngunit walang takot na binali ni Killua ang isang kadena at malamig na nagsabi, kapag tinouch mo kahit isang hibla ng buhok ng mga kaibigan ko, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay.
Biglang dumating ang kanilang lolo at inihayag na tapos na ang parusa ni Kalua, malaya na siya. Madaling tinanggal ni Kalua ang natitirang tanikala, ipinapakita na pinayagan lamang niya ang pagpapahirap. Bago umalis, sinabi ng kanyang lolo na gusto siyang makausap ng kanyang ama. Nang mabalitaan ng kanyang ina ang paglaya niya, nagmamadali siyang nagtungo upang harangin si Gon. Samantala, nakabawi na si Canary at napagdesisyonang ihatid si Gon at ang kanyang mga kaibigan sa guard room ng mansyon upang makita si Kalua. Sa parehong oras, nagkaroon ng taos-pusong pag-uusap si Kalua at ang kanyang ama tungkol sa Hunter exam. Ipinahayag ng kanyang ama ang kagustuhan niyang maging masaya si Kalua at mamuhay ng malaya. Sinabi rin niyang palagi siyang malugod na tatanggapin sa kanilang tahanan anumang oras. Nangako si Kalua na hindi niya ipagkakanulo ang kanyang mga kaibigan at umalis upang makipagkita sa kanila. Gayunpaman, habang naghahanda siyang umalis, sinubukan siyang pigilan ng kanyang ina at nakiusap na manatili siya sa pamilya. Ngunit ang matibay na pagpapasya ni Kalua ay nagpatahimik sa kanya, at siya ay lumakad palayo. Pagdating ni Kalua sa silid ng mga bantay, tinanong niya kung nasaan si Gon. Ipinaalam ng pinuno ng mga lingkod na si Gon ay papunta na kasama si Canary at ipapaalam ito sa kanya pagdating nila. Di nagtagal, dumating si Gon at ang kanyang mga kaibigan sa mansyon, kung saan sila ay malugod na tinanggap ng mga lingkod at inanyayahang magpahinga. Iminungkahi ng pinuno ng mga lingkod na maglaro muna sila upang malibang, at nangakong kapag nanalo sila, makikita nila si Kalua. Samantala, si Kalua, na naiinip na, ay lumabas ng kanyang silid upang tingnan si Gon at natuklasang dumating na ang kanyang mga kaibigan. Hinarap niya ang pinuno ng mga lingkod, na humingi ng paumanhin at ipinaliwanag na nais lamang niyang makipaglaro kay Kalua. Gayunpaman, napagtanto ni Kalua na ito ay isang patibong na isinagawa ng kanyang ina. Kinabukasan, sumakay ng tren si Gon, Kalua, at ang kanilang mga kaibigan para sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Habang nasa biyahe, ipinahayag ni Gon na hindi niya gagamitin ang kanyang hunter license hanggat hindi siya sapat na malakas upang tamaan si Hisoka tulad ng ginawa nito sa kanya. Gayunpaman, inamin niyang hindi niya alam kung nasaan si Hisoka. Ibinunyag ni Kurapika na bamulong sa kanya si Hisoka noong exam at sinabing may impormasyon siya tungkol sa Spider Gang. Matapos ang exam, nakipagkita si Kurapika kay Hisoka, na nagsabing magkita sila sa isang tiyak na lungsod sa Setyembre upang ibahagi ang lahat ng impormasyon. Iyon ay ilang buwan mula noon, kasabay ng pinakamalaking auction sa mundo ng mga bihira at mahalagang bagay. Naniniwala si Kurapika na malamang na nandoon ang Spider Gang bilang isang pangkat ng mga magnanakaw. Sa huling istasyon ng tren, naghanda ang grupo upang maghiwa-hiwalay. Nagpasya si Kurapika na magtrabaho bilang isang hunter upang kumita ng pera para sa auction, habang si Leorio ay nagplanong ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa medisina kasabay ng pagiging hunter. Nagkasundo silang muling magkita sa loob ng 6 na buwan sa auction. Samantala, magkasama si Gon at Kalua, at sinimulan ang kanilang bagong paglalakbay. Tinanong ni Gon si Kalua, paano naman tayo? Ano ang gagawin natin sa loob ng panahong ito? Sumagot si Kalua, magsasanay tayo. Hindi mo kayang labanan si Hisoka sa mahina mong lakas ngayon. Tinanong ni Gon, saan tayo magsasanay? Sagot ni Kalua, alam ko ang perpektong lugar para sa pagsasanay at para kumita ng pera, ang Heaven's Arena. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.